Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagulantang ang mga pasahero at empleyado ng paliparan matapos kumalat ang ulat na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay umano'y dumating na muli sa bansa ngayong araw. Ayon sa mga saksi, biglang dumagsa ang mga tao sa airport dahilan upang magkaroon ng kaguluhan at pansamantalang pagsisikip sa ilang bahagi ng terminal. Batay sa paunang impormasyon, halo-halo ang emosyon ng mga taong nagtipon. May mga sumalubong, may nagulat at may agad na naglabas ng kani-kanilang reaksyon sa social media. Agad namang kumilos ang airport security upang maibalik ang kaayusan at tiyaking ligtas ang lahat ng pasahero, habang nililimitahan ang paglapit ng publiko sa lugar na pinagmumulan ng kaguluhan. Samantala, ayon sa mga ulat na bigla umano si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mabilis na pagkalat ng balita. May mga source na nagsasabing agad na humingi ng briefing ang Malacanang upang beripikahin ang impormasyon at alamin kung ano ang magiging implikasyon nito sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Sa ngayon, hindi pa kumpirmado ng opisyal ng mga ahensya ang buong detalye sa pagdating ni FPRRD. Patuloy ang pagberipika ng mga otoridad at inaasahang maglalabas ng pahayag ang kinauukulan sa mga susunod na oras. Manatiling nakatutok para sa karagdagang update sa umuusbong na balitang ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Gilan daw ng gobyerno. Wow, galing-galing-galing na naman, di ba? Gobyerno na naman ni Marcos. Oh, dapat dito sa mga choppers na to, kung talagang gusto nilang panagutin to si Zaldico, kunin na lahat. Sabi ko nga kanina, lahat, designer, sunugin, yung mga kotse, sirain, lahat. At itong mga pag-freeze sa mga account nila, pagkukuha sa mga pera na yan, dapat talagang ibigay yan sa taong bayan. Pero again, hanggang balita lang naman yung mga yan, i-headline lang, tapos makakalimutan nyo na, mapagtatakpan nyo na, tapos yung pala, hindi natin alam, na unfreeze na naman yung account nila, nakuha na naman nila dahil malakas sila sa bangag administration. Kahit ano pang sabihin ni Marcos na hindi siya mag-medal dito sa investigation, sa ICC, sa Independent Commission na ito, mga kababayan, ito ay isang malaking kasinungalingan. Okay? Yun nga, sabi ko nga, may mga balibalita na mga umuugong-ugong. Itong si, sinabi ni Meow Meow Meow. Okay? Sabi niya, bakit parang once a week laging may bagong kuna na babalitaan? Anyari dyan sa AFP? Philippines versus Marcos. People power. Nananawagan na siya ng people power. So I just don't know, no? Dito sa mga mga support na mga armed forces of the Philippines, mga men and women in uniform. So, hindi pa natin alam kung kailan sila kikilos. Dahil syempre, ang press release ni Teodoro, mga kababayan, na intact, okay, ang military daw ay ang kanilang support dito sa administrasyon ni Bangag. Tapos recently, parang ilang percent yun yung sinasabi nila na yung trust rating ni Bangag tumaas daw. Was it 16%? Na-scan ko lang kanina. Whatever percent. Pero yan ay kasinungalingan. Kasinungalingan yan na tumaas ang ang kanyang trust rating. Yan po ay bayad na naman ni Bangag yan para linlangin kayo. Okay? So, talamak ang kalamidad, bagyo, lindol, mga negosyante, pinagugurgur, hold up. Recently, may nanalo na namang 56 million na jackpot dyan sa Quezon City. O baka aliado na naman nila yan dahil hindi pa rin tapos ang investigation dyan sa maanumalyang loto na yan na dinaya kayo, di ba? Saan kayo tutungo? Lahat magnanakaw sila, mga palangga. Balik tayo kay Ralph Tulfo na pinag-uusapan pa rin. Na siya daw ay kinastigo ni Ben Tulfo, pero dapat yan tanggalin. Para talagang maniwala tayo, tanggalin niya mga hayop na ito sa ginagawa nila dyan sa Congress sa paglulustay ng pera ng bayan. Balitang showbiz. Di ba? Nanawagan tayo kay Alexa Miro na mag-tell all siya dito. Baka marami siyang ebidensya na sumisinghot itong yung ex niya. At ngayon,
Pinapormahan-pormahan daw itong artistang si Alcantara. Sino yon? Sino yon? Eileen? Ano pangalan nun? Ano pangalan ng artista? Kailin. Okay, Kailin Alcantara. Nako, Kailin. Huwag ka na pumatol sa pamilyang magnanakaw. Madadamay ka lang. Alright? So far, ito po ang nangyayari sa ating bayan. Hi, Liz Vergara. How are you? Okay? Yung Okta, yung Okta ng credibility, mag-survey obvious na dinidiktahan. Wala na talaga. Hindi, mga kababayan, sabi ni Penny, sana talaga mag-rally ulit. Intact ang AFP intact kasi dahil bayad sila. Tandaan, mga tumutol sa pagawin ni PRRD, Aquino, Ontiveros, Pangilinan. Okay. Mga kababayan, alam niyo, I have to show you something. Okay. I think ito. Okay. Alam mo, balikan natin yung eksena, no? Okay. I hope napanood niyo ito. Napanood niyo na ba ito sa ano? Napanood niyo ba ito sa Boljakan? Okay. Alam niyo, itong yung nakaguluhan kahapon o the other day, may share lang ako sa inyo. Yung sa Dahig. Kasi 'di ba, binubuli-buli ng mga walang hiya itong si Den. Okay? Ngayon, i-share ko lang sa inyo. Ito pa lang si Den, mga kababayan. Actually, hindi ko ito napanood nung time na yun. Siguro busy-busyhan ako. Di ba, binuli-buli nila ng mga Team Alpotera. Gusto ko lang ipakita sa iyo, si Din pala, Den. Okay, may Din kasi tayo at may Den din tayo. Panoorin niyo muna to. Where are you from and where are you affiliated to? Reuters. Reuters. Okay, interview me now. Go. Reuters, ha? Hindi Reuters. Kung magdunong-dunungan ka lang naman, dapat alamin mo muna yung tamang pagbigkas kasi perfect kayo, di ba? Nagtalita-nilunuhan kayo. O, hindi nyo alam ang tamang bigkas ng Reuters. Kung writer ka, lahat ng writers, alam nila kung paano bigkasin ang Reuters. Kasi nung college ako, yan mga pagbibigkas dyan sa mga newspaper na yan, na mga mahirap bigkasin, yan ay inaaral din namin. So kaya huwag kayong magdunong-dunungan kung hindi nyo kayang ibigkas ang Reuters. Panoorin nyo. Where are you from and where are you affiliated to? Reuters. Reuters. Okay, interview me now. Go. Come on. What is your question? How do you feel right now seeing your former president going? We are enraged because we love President Duterte. He loved the Philippines first. That's why we love him. There is no fairness here. ICC doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We are no longer, and we are not part of the International Criminal Court, and the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We insist and we give our petition to release Duterte because he did not receive there's no proper jurisdiction and he did not receive due process. He was illegally taken from the Philippines. They kidnapped him going here in the Netherlands. That is not how you were saying we should follow the rule of law, but the ICC themselves, they're not following the rules to give him due process. We are crying for due process for President Rodrigo Roa Duterte. Okay, ganda lang. Duterte. Duterte! Duterte! Okay, mga palangga. So, kaya ko pinakita sa inyo. Kasi in the past, kayo kasi, by the way, thank you muna kay Zian Lu. Zian Lu, mayroon siyang sinabi, please send those information to Center Mercado. Yeah, will do. Yumagata, thank you so much. And Giselle Wagan Vlog, thank you. Alam nyo, kaya ko pinakita yan sa inyo. Kasi, yung mga supporters ni PRRD, di ba, alam nyo naman, may faction, may awayan talaga ng bonggang-bongga doon na pinilit naming ayusin ni Spoke Sari pero ayaw talaga nilang mag-ayos. So ngayon, tapos para bang may utang na loob tayo sa mga jutang Ginimes
ng mga Team Alpotera na sila daw yung nauna doon. Okay? Sila ang una, sila ang nag-cover. Pero itong si Den na inapi-api nila, na inaway nila doon, kung ano-anong pagmumura ang ginawa nila, since day one, doon din. Hindi naman natin pinagtatalunan kung sino ang nauna, kung sino ang nandoon since day one. Kaso lang, yung minsan nababasa nating comment ng mga trolls nila, para daw magpasalamat pa tayo dito sa Team Alpotera kasi nauna sila. So kaya pinakita ko yung information na yan, na hindi sila ang nauna. Si Den nandoon na. Pero hindi siya nagbida-bidahan. Okay? Hindi siya nagbida-bidahan, hindi siya nag-vlog, hindi niya ginamit yung opportunity na yon kasi hindi naman daw siya vlogger, hindi niya naman intention mag-vlog. Tapos sa kabila naman ng kahit hindi siya nagba-vlog, kasama siya lagi sa event na nagpaplano, nag-host siya and everything. So, gusto ko lang buksan ang inyong kaisipan na supporters ni PRRD. Hindi po ito paunahan. Actually, hindi ito paunahan kung 2015, 2016 ka nag-umpisa. Which is yan ang naratibo ng mga Team Alpot na bumibika-bika ka para ibenta ang kanilang kaluluwa. At you know what? May nalaman pala ako na itong si Team Alpot ay dumidikit doon sa kaibigan ni Pangulong Duterte. Na may aviation business. Bakit Alpot? Bumibika-bika ka rin ba doon? Yun ba ang nag-sponsor sa inyo? Kaya kayo nakarating? Kaya kayo may pang-shopping? Kaya kayo ay nakapag-business class? Diba? Kasi may edad na rin to yung kaibigan ni Pangulong Duterte. Yun ba ang nag-sponsor sa'yo? Ibinika mo ba ang bilat mo habang si Pangulong Duterte ay nakakulong? Kaya kayo ngayon ay what? Nagsiga-sigaan dyan? Dahil kahit kayo yung mga jobless? Balita ko, nagbebenta ka daw ng ginto, Alpot. Saan ginto? Saan mo ninakaw yung ginto? Hindi si Chavit. Walang kinalaman dito. Okay? May nag-send lang sa atin na yung kaibigan ni Pangulong Duterte, nilalandi mo, Alpot. May edad na rin, matanda na. May aviation business. Nilalandi mo para makakuha ka na naman ng pagkakataon. Hanapin nyo, nandoon, nung kaguluhan nandoon. Yung asawa niyan, I don't know kung may asawa ba yan. Mag-ingat-ingat po kayo. Dahil itong Alpot, talagang lahat ng mga matatanda niyan gusto niyang bikakaan para magkapera. Panibago yan. Nandoon, hanapin nyo sa video. Okay? Ang tanong ko, yan ba ang nag-sponsor sa inyo? May aviation business jobless nga sila, di ba? Tapos may nakita kasi akong video, but I cannot post it right now. Okay? May pa-chancing-chancing ka, ha? May pa-emote-emote ka. So talaga bang ang bilat mo, talagang inahain mo sa mga Masyonda Bells? Patayan to. Hindi. Sa mga Masyonda Bells, di ba? Akala ko ba si PRRD lang ang mo, one and only kaululan mo. Tapos kumakaripas ka na naman sa panibagong Masyonda Bells dahil may pera? Hanapin nyo yan. Mag-research kayo. Doon sa taong yon, buhay mo yan. Doon sa matanda, buhay mo yan. Pero gusto ko lang sabihin, yun ang katotohanan, mga palangga. Yun ba ang nagsisponsor sa inyo? Maliban kay Mangga. Yun ang katotohanan. Kaya sila nagsiga-sigaan dahil may mga handler sila. Dahil may mga nauuto sila. Alam naman yan ng siblings ng mga Duterte. Ang ginagamit nila ngayon, nag-o-optics sila. Dinidikitan si Zimmerman, dinidikitan lahat ng mga kamag-anak ni PRRD, picture dito, picture doon, para sabihin nila sila ang malapit sa mga Duterte. Hindi naman yan ang basihan natin. Sabi ko nga, mga kababayan, million ang supporters ni PRRD na hindi niya pa na-meet, pero they're there. Hindi porket may picture ako kay Inday Sara, ako na ang super close o ako na ang malapit. Hindi ko ginagamit yan. Yung mga picture-picture namin ni Inday Sara. I'm just an ordinary supporter. Pero ito mga Alpotera, ginagamit nilang what?
Ginagamit nila yung mga optics nila para lokohin yung kanila mga supporters. So, nandoon, okay? Nandoon si, Gold Digger, sabi ni Sen, nandoon yung senior citizen na nandoon na katabi ka, no? Nagsunod-sunuran kay Alpot. Nako, pero buhay mo yan. Doon sa negosyante na yon, I don't give a damn. Okay? I'm just saying. Okay? Kung nagbibigay ka ng pera kay Alpot, wala naman kaming problema. Pera mo yan. You know, kung nagbibigay ka sa Team Alpotera, wala naman problema kung nagbibigay ka, di ba? Pero ang question ko lang, magkano kada bukaka? Kung bumubukaka siya. Hindi si JV, may asawa yun, nandoon kayo talaga. Yun lang, mga kababayan. So, ang sinasabi ko dito, dun sa nangyari kasi sa The Hague, nakita nyo naman, ako inaano ko na sa inyo yun binibigay ko na sa inyo ang desisyon. Kasi sabi ko nga, nasa tama naman kayong kaisipan. Para makita ninyo kung sino ang talagang nambuli. Kung sino talaga ang walang hiya. I wish makuha natin yung statement nila Den, nila Jessica, yung mga taong nandoon, kung ano ba talaga, although nakita natin yung mga eksena, saan ba sila nanggaling, itong mga taong ito, na na-meet ko na rin naman sila, para sila ang makapagkwento. Alright? Pero isa lang ang malinaw, si Alpotera na leader ng lahat ng mga kabigaan at kalputan, dinidikatan lahat ang mga Mashon the Bells. Okay. On the 18th of February, the President said, "My position has not changed. I have stated it often, even before I took office as President, that there are many questions about ICC's jurisdiction and that we here in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty." Does the DFA agree with this statement? And do we abide by this position until today? Anyone from the DFA, please? Madam Chair, good morning. Yes, you recognize USEC. Yes, thank you. Well, as I speak right now, the Philippines is not a member of the ICC. And the DFA defers to the Department of Justice as the implementing agency when it comes to cooperation on ICC matters. Madam Chair. Yes, so to the best of your knowledge and in the consideration of the DFA, we are not a member of the ICC. Yes, Your Honor. Thank you. And the DOJ, having been referred to, may I call on Secretary Remulla, please, to clarify this issue. We are not members of the ICC, ma'am. So, whatever relationship we have with the ICC is on an arm's length basis if we have to talk to them. But we have never spoken to them. I'm we sorry, have never Secretary, spoken to I them. didn't hear you. Whatever relationship we have It's on an arm's length basis, meaning very transparent if ever. But we have never spoken to them. arm's length. Yes, ma'am. So you have had contact even at No, ma'am. arm's length? We do not have any contact. What we're saying is we are very transparent about what we do, and we have never had any contact with the ICC. So you uphold the statement of the President saying that the ICC has no jurisdiction here in the Philippines. Is that correct? Ma'am, jurisdiction of the ICC is throughout the world. We belong to a community of nations Regardless that of is those tied who are together by a legal system called international humanitarian law. It is something adopted by more than 150 countries in the world. International humanitarian law, which became a law in 2009 or 2010. And that law, that domestic law, is what we adhere to in this case. Are you referring to RA 9851? Yes, ma'am. Because you indicated the date of 2009. Is that correct? Yes, ma'am. Thank you. So therefore, we are not members of the ICC. We are not members of the ICC since President Duterte withdrew our membership in 2018, effective 2019. Okay. That being the position of the DILG, I assume that Secretary Remulla in the DILG also maintains the same. Yes, ma'am. I defer to the wisdom of the Department of Justice. And the PNP, General Marbil, please. Yes, Madam Chair.
Thank you. If that is therefore an unqualified yes, and you are in agreement with the President that the ICC has no jurisdiction whatsoever, what was the DOJ referring to as the ICC's jurisdiction in the Philippines being different from us being a member? What is the distinction, please? Ma'am, the ICC tries people for individual crimes, not states. So the Philippines, as a state, cannot be called upon by the ICC to do something for them. But when the ICC is running after individuals who are Filipino citizens, then that obligation becomes another kind of obligation. So that therefore the Senate ratification of the ICC at the time that it was ratified is of no weight. Regardless, you will fall under the jurisdiction of the ICC. Under Well, for the so-called individuals- international. Yes, madam. humanitarian- that is your belief, DOJ. Yes, madam. When there are Regardless of individuals being a party being or not when being a party? there are individuals being asked by the ICC to explain, it is another matter. As a state is different from an individual. We all know that we have to. I think that is the not the individuals question. being charged by the ICC will have to face the ICC. I'm perplexed. The DFA made it very clear that as we withdrew, we are no longer a state party to the treaty. And now you're saying that we can nevertheless fall under the ICC, under the generic rubric of international humanitarian law. So it doesn't matter whether you sign or do not sign, whether Yes, ma'am. you ratify It or doesn't do not matter, ma'am. ratify. It It doesn't makes matter. no difference. Doesn't make any difference anymore. Are you certain? I'm certain. Okay, Attorney Saret, please, from DFA. Is that the position of the DFA? Madam Chair, I concur with my USEC, the current acting SFA, that as far as we are concerned, we're no longer members of the ICC, ma'am. And as non-members, can we possibly fall under the jurisdiction of the ICC under the rubric of international humanitarian law? Is that correct? Yes, ma'am, I think, because we, under the... What's the use of signing or ratifying a treaty if it bears no weight? Yes, ma'am. I defer, ma'am, to Secretary Remulla. May on I? this one, ma'am. I think it's your purview, your DFA. Yes, ma'am. But yes, ma'am, technically we are no longer a member of the ICC, but we might be obligated under residual jurisdiction as what the Supreme Court in one case already mentioned, that we still have residual jurisdiction. Thank you, Madam Chair. Yes,